Yan. So next, let's talk about world religious beliefs and practices. Ayan. So let's talk about Buddhism. Buddhism believes that life is not a bed of roses. Instead, there is suffering, pain, and frustration. This concept I'm referring to is known as Dukkha in Pali or Dukkha in Sanskrit. It is one of the fundamental principles of Buddhism. When people suffer, they want to experience the goodness of life and avoid disappointments. Dukkha encompasses various forms of suffering, including physical and emotional pain, impermanence and uncertainty, dissatisfaction, and frustration. This concept isn't meant to to be pessimistic, but rather an acknowledgement of life's complexities. Buddhism offers a path to overcome suffering through the Four Noble Truths and the Eightfold Path. Next is custom and practices. Actually, there are two types of meditation practices. First is Samantha. Practice is mindfulness of breathing and the development of loving kindness or metta bhavana. Metta bhavana is also known as loving kindness. By practicing metta bhavana or loving kindness, you can increase feeling of compassion and empathy, develop a more positive outlook, and cultivate inner peace and harmony. Next, let's talk about Vipassana. Aim at developing into reality, which means insight or clear seeing. It is a Buddhist meditation practices that aims to develop a deeper understanding of reality. The goal is to gain insight into the true nature of existence. By practicing Vipassana, you'll develop mindfulness, concentration, and wisdom. Buddhists believe in the non-violence principle. Some of the major Buddhist celebrations. Here are the key Buddhist celebrations include Parinirvana Day in February, Buddha Day or Wesak in May, Dharma Day in July, Padmasambhava Day in October, and Sangha Day in November. To sum up everything I said, these are the principles and celebration guide Buddhists on their spiritual journey, promoting wisdom, peace, and harmony. That's all. Let's talk about Christianity. I want to give background information about Christianity. Ang Christianity is originated from Judea, and it is our largest religion compared to other religion. Ang Christianity is nag-spread neto si Magellan. So, pumunta si Magellan sa noong March 17 dito sa Philippines to spread and para maghanap ng spices. Ang first mass naman, ang first mass ay nangyari noong March 31, 1521. Sa pangunguna ni Magellan at ni Father Valderrama. So, since yung mga ancestors noon is may sarili na talagang paniniwala at nang dumating si Magellan is parang mahirapan siya i-convince ang ating ancestors since meron na silang pinapaniwala ang God. So, ang nangyari, noong April 16 to 25 is ginamot ni Magellan yung mga sick elders. So, doon naniwala na yung mga ancestors na mas powerful yung God ng mga Kristiyano. So doon, magkano sila, na-convince sila na maging isa sa mga Kristiyano. So doon, mas lumaganap ang Christianity. So yung Christianity is merong tatlong faith, which is yung Roman Catholicism, Eastern Orthodoxy, at Protestantism. Yung Roman Catholicism or Katoliko, sila ay may Pope. At naniniwala sila kay Maria at sa mga santo. Naniniwala din sila sa Seven Sacraments. Ang Eastern Orthodoxy naman, sila naman is wala naman silang santo, pero sila din sila sa Katoliko. Pero wala lang silang santo, pero meron naman silang patriarchas. Which is, ito yung parang pope naman nila, parang head naman sa kanila. While the Protestantism naman, ito naman sila, wala silang pope. Tapos, yung pinapaniwalaan lang nila ng mga beliefs is yung dalawang sacraments.
which is yung binyag tsaka banal na hapunan. Tapos hindi din sila naniniwala sa mga santo. So, tayo na mga Kristiyano is naniniwala tayo na masisave tayo pag nanalangin tayo sa Panginoon. Katulad ng nag-exam, tayo, before mag-take ng exam, syempre nag-pray muna tayo para makakuha tayo ng matataas na scores. Pero useless pa rin yun pag hindi tayo nakapag-take ng actions. So, tayo ng mga Pilipino, tayo ng mga Kristiyano, doon naniniwala tayo na yung faith natin, pag mataas yung faith natin is masisave tayo. Tapos, ito naman kasi, nakasulat naman ito sa Bible na one day masisave tayo. Nakasulat ito sa Bible. He died on a cross from the sin humanity, but resurrected from dead so that anyone who believes in Him will be saved in the eternal life. Yun nga, yung sinabi ko. At alam naman natin na si Jesus is died on the cross. At inano naman siya sa cross para masave yung mga things natin na nagawa. Tapos ito din yung sinabi ng God dun sa Bible na magpapadala siya ng isang tao para mag-save sa lahat. So, yung sinadala na yon is si Jesus. Tapos meron tayong dalawang Bible, which is Old Testament at New Testament. Yung New Testament, yung Old Testament, ito yung first ever Bible na nagawa. Tapos, dito naman nakasaad yung bago dumating si Jesus at yung sa God pa lang at sa mga bayan ng, for example, yung sa Israel. Dito naman pinapakita yung promise ni God. Yung sa New Testament naman, ito yung second book. Dito naman, nangyari yung promise na ginawa sa first book. Tapos, at sa second book na to, dito din yung pinakita yung buhay ni Jesus. So, yung customs and practices. First is baptism. Yung baptism, alam naman natin, ito ay binyag. Yung baptism, ito yung sakramento tumatanggap ang isang tao bilang ng kasapi ng simbahan. Pinapawin nito ang original na kasalanan at binibinyagan bagong buhay kay Kristo. So, dito, di ba, since kahit hindi pa tayo nabuhay sa mundo, meron na talaga tayong kasalanan from Adan and Eva. So, sa pamamagitan ng baptisan, dito nahuhugasan ang kanang kasalanan iyon. So, ang communion naman, an act of remembrance of Jesus Christ's sacrificial love. Ang communion naman, ito naman yung pagdiriwang kung saan tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak. Ito ang sentro ng pananampalataya kay mga Kristiyano. Pag-alala sa pagsakripisyo ni Jesus sa confirmation strengthens the faith in at baptism. Ito naman sa confirmation naman, ito naman yung sakramento na nagpapatibay ng pananampalataya at ng grasya ng binyag. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tao ng pamamagitan ng ang tao ay nagiging mas matatag na saksi ni Kristo. Ang confession naman, dito naman, yung mga kasalanan natin, yung talagang mga kasalanan ng bata pa tayo, hindi natin sinasabi sa iba. Sa confession naman, dito naman, ginagawa yung sinasabi natin yung sa dalawa lang kayo ng between you and peace lang. Yung sinasabi mo sa peace mo lahat ng mga kasalanan mo na hindi mo nasabi sa iba. Ano yung thing of the sick? Ito naman, di ba nung nakikita naman natin pag namatay pag may namatay or yung matanda sa rin namatay, yung last nila sa simbahan, di ba? Tapos nililisahan sila doon. Sa pamamagitan nun, parang yung kanilang soul binibless para mapunta sa langit. Tapos yung pag may matanda naman sangit, na pwede din naman yun. Para ma-strengthen sila, para mawala yung sakit, either mawala yung sakit nila or if mamatay sila is mapupunta talaga sila sa langit. Tapos yung holy orders naman, ito naman, is para naman sa mga priest. Ano naman, yung sa mga priest, ginagawa ito, itong sakramento ito kung saan isang lalaki ay
tinatalaga bilang pari, diakono or obispo upang magsilbi sa simbahan. Para naman ito sa mga pari ang holy orders. Tapos ang matrimony naman, ito naman sa nag-asawa. Ito yung kasal. Para mabilisan ang kanilang pagsasama, para maging mas strong yung kanilang pagsasama. So, eto naman, makikita nyo dito yung pictures ng seven sacraments. Ito yung seven sacraments na sinabi ko kanina, yung baptism, confirmation, Eucharist, confession, anointing the sick, and holy orders, and matrimony. So, ito naman yung mga practices na, or mga beliefs na ginagawa ng bilang isang Kristiyano. Kasi tayo bilang isang Kristiyano is pinapanindigan talaga natin kung yung mga ginagawa natin sa katulad ng ito nga yung Advent. Tapos yung Christmas, 'di ba nagse-celebrate tayo? Kasi yung iba kasi yung hindi makasya yung iba, hindi sila nagse-celebrate ng mga ganyan kasi against sa religion nila. So ayun lang po. Thank you. At dito naman po sa Hinduism, sa unang bullet po ay Hinduism believe that existence is a cycle of birth, death, and rebirth governed by karma. And sa second bulletin po is karma is a concept where the reincarnated life will depend on how the past life was spent. And sa third naman po, Hindus believe that one soul passes through cycle, successive lives, and its next incarnation is always dependent on how previous life was lived. Meron po silang paniniwala na ang taong namuhay ng mabait at tapat ay maaaring muling isilang sa mas mabuting kalagayan sa kanyang susunod na buhay. At sa Vedas naman po, Vedas are the oldest and most sacred scriptures of Hinduism composed in Sanskrit around 1500s and 500 BCE. Na ang Rigveda po ay isa sa 4 na Vedas na naglalaman ng mga awit at dasal para sa iba't ibang Diyos at ginagamit sa mga ritual. Two other important texts of the Hindus, Mahabharata. The Mahabharata is the one of two great Sanskrit epics of ancient India. And yung next naman po ay Ramayana. The Ramayana is another great epic traditionally attributed to sage Valmiki. Dito naman po ay ang Bhagavad Gita na bahagi ng Mahabharata ay isa sa pinakamahalagang kasulatan ng Hinduismo, kagaya rin po sa Ramayana, na meron po siyang dalawang mahalagang teksto po na tutugma rin po sa Hinduismo. Dito naman po sa custom and practices, Diwali, Festival of Lights, and Navratri, Festival of 9 nights, which celebrates the triumph of good over evil. Sa Diwali naman po, ay nagsisindi ng mga lamparang may langis at kandila ang mga pamilya bilang simbolo ng tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Sa Navratri naman po ay nagsasagwa po sila ng festival sa loob ng 9 na araw upang mairaos ang triumph of good over evil. Hello po, wait lang. Makibalik po sa unang slide ng Hinduism, i-add lang ako. Thank you. Sa Hinduism, sinasabi nila yung karma. Gaya nga sabi ni Aldrich kanina, hindi yung concept kung saan yung next life natin ay nakadepende sa past life natin. For example, ngayong buhay natin ngayon, naging masamang tao tayo, nagiging corrupt tayo at magnanakaw. Sa next life natin, mag-suffer tayo lalo. Ayan, dito naman tayo sa dalawang important text ng mga Hindu, ang Mahabharata at Ramayana. Parehas silang epic pero magkaibang hero ang focus nila.
Ramayana, si Valmiki, at sa mga Mahabharata naman, epic din siya at isa siya sa mga kinoconsider na pinakasikat na epic sa India, ancient India. Alam niyo ba na ang Islam ay pumapangalawa sa pinakamaraming religious population sa buong mundo? Ang ibig sabihin ng Islam ay submission to God at Muslim ang tawag sa taong nagsubmit sa Diyos. Ang pinagmulan ng salitang Islam ay peace, safety, and security. Ang Islam ay nagsimula noong 7th century sa Arabia kasama ang lalaking nagngangalang Muhammad. Si Muhammad ay ipinanganak noong 570 Christ era sa Mecca, City of Arabia. Siya ay maagang nawalan ng mga magulang at lumaki sa bahay ampunan. At nakikita niya sa paligid niya habang lumalaki siya ay puro korupsyon, kahirapan, injustice, war at diskriminasyon. Kaya gusto niyang mapabago ang kanyang komunidad. Imbes na religious festival yung araw na yon, ay nagiging dedikasyon ng mga Arabia yung araw na yon para sambahin ang kanilang idol or iniidolo. Kaya, imbis na umattend si Muhammad kada taon ng religious festival, ay siya ay mag-isang nagdadasal sa kuweba. At noong siya ay 40 years old, si Muhammad na mag-isang nagdadasal sa kuweba ay dinalawan ng isang anghel. Ang pangalan ng anghel ay Gabriel or Jibril sa Arabic. Sabi ng anghel kay Muhammad na there was one God and siya ay magiging isang sugo ng Diyos. At binasa niya ang mga pagpapahayag ng Diyos at naging isang Quran, ang banal na aklat ng Islam. There is five pillars of practices ng Muslim. Ang una ay Shahada. Ang Shahada, ito yung statement ng there was only one God, there was one true God. And si Muhammad ang prophet ng Diyos. Number 2, yung Salat. Yung Salat, ito yung tawag sa prayer na ginagawa ng mga Muslim 5 times a day. Zakat, ito naman yung zakat ang tawag sa buwis na binabayaran or tax na binabayaran ng mga Muslim ng 2.5% ng kanilang asset. Number 3, Hajj. Ito yung Hajj. Ito yung banal na lugar ng Muslim na sa isang beses sa isang buhay nila pwedeng puntahan. Ito yung parang nagpaparada sila sa paikot sa lugar na yun na banal. Ang number 5 naman ay Saum. Ito yung tawag sa Ramadan na kung saan kada buwan ng Ramadan ang mga Muslim ay hindi kumakain ng mga 5 or 6 a.m. ng umaga hanggang sa 6 p.m. ng gabi. Sila ay kakain ng kapag gabi hanggang madaling araw na hindi pa sumisikat ang araw. Bawal sila kumain, uminom, or uminom ng alak, magsigarilyo. Pero pwede namang mag-skip mag-skip ang mga babae na buntis or may mga sakit sa hindi pagkain, sa fasting ng mga Muslim. Sa mga festival na ginaganap ang Islam, ang una ay Eidul Fitr and Eidul Adha. Ang Eidul Fitr ang pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan at ang Eidul Adha ang pagdiriwang ng pagtatapos ng Hajj. Thank you! Next. Yeah. So, next po tayo, pag-usapan naman po natin yung about sa Judaism. So, the Jews believe in God of Abraham, the same God that liberated the Hebrew slaves from Egypt to Canaan, the promised land through the leadership of Moses and later Joshua. So, Jews believe in the coming of Messiah, the Savior. The sacred scripture of the Jews is called the Torah or the Law. So, yung Torah po, para i-explain ko lang po saglit. Ito po yung 5 unang libro ng Biblia, which is yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at yung Deuteronomy. So, next is, the Torah is the guide of the Jewish living. The study and interpretation of Torah is part of the Jewish culture. So, next po, ayan, so, meron pong 5 pinagdiriwang
kapistahan ang Judaism. So, una po yung Rosh Hashanah po. So, yung Rosh Hashanah po, ito po yung bagong taon ng mga Hudyo. Karaniwan po itong pinagdiriwang sa Setyembre o Oktubre. So, ang bagong taon po ng mga Hudyo ay isang mahalagang kapistahan na nagsisimula ng 10 days of repentance. So, ang araw na po na ito ay tinuturing na araw ng paghuhukom kung saan ang Diyos ay nagtatakda ng kapalaran ng bawat isa para sa mga susunod na taon. So, ang kaugalian po nila tuwing pinagdiriwang ito ay ang mga Hudyo po ay dumadalo sa mga seremonya sa sinagoga, nagdarasal at naghahangad ng kapatawaran at pagninilay. So, isa po sa mga simbolo ng kapistahan ay ang shofar. So, yung shofar po, ito po ay isang uri ng trumpet na nagawa sa horns ng tupa. Ito po ay pinapatunog bilang simbolo ng pagpapaalala sa mga Hudyo na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Karaniwan din po nilang kinakain yung yung apple na may honey bilang simbolo ng pagnanais na magkaroon ng isang matamis na bagong taon. Sa pangalawa naman po is yung Yom Kippur po. Ito po yung araw ng atonement. So, ginaganap po ito 10 araw pagkatapos ng Rosh Hashanah o yung bagong taon po ng mga Hudyo. Ito po yung pinakabanal na araw sa kalendaryo ng Hudyo. Kilala ito bilang araw ng atonement. Isang araw ng matinding pananalangin, pagsisisi at pagninilay. So ito po ay isang pagkakataon para sa mga Hudyo na magsisi at maghanap ng kapatawaran mula sa Diyos. So ang mga Hudyo po ay nag-aayuno. Ito po yung yung same lang, parang Ramadan rin po yung wala silang pagkain o inumin mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagsikat ng araw. Ang pinagkaiba lang po ng Yom Kippur sa Ramadan is yung Ramadan po, ito yung isang araw ng matinding pagsisisi, panalangin at pagninilay ng mga Hudyo. Habang ang Ramadan naman po ay isang buwang pagdarasal ng mga Muslim para sa pagpapalago ng kanilang espiritual. So yung next po is yung Pesach or ito po yung Passover. So karaniwang po ipinagdiriwang sa buwan ng Marso o Abril. Ipinagdiriwang po ito ng mga Hudyo bilang kanilang kalayaan mula sa pagkaalipin. So ang pangunahing tradisyon po ng Pesach ay ang Seder. So ito po yung isang espesyal na hapunan kung saan binabaybay ang mga kwento ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pagkain ng mga simbolikong pagkain. Katulad na lamang po ng ng mga bitter herbs at mga prutas. So ang simbolo po ng bitter herbs sa kanila, ito po yung yung tumutukoy po sa kalupitan ng mga Ehipto. Tapos yung sa mga prutas po, yun yung pagnanais nila ng kalayaan. Sa pang-apat po as yung Shavuot po or yung Pentecost. So ginaganap po ito tuwing 7 linggo pagkatapos ng Pesach po. So yung Shavuot po ay pinagdiriwang ang pagbigay ng Torah kay Moises sa bundok ng Sinai. Pati na rin po yung mga pag-aani ng unang bunga ng mga pananim. Tapos mahalaga po ang Shavuot bilang isang pasasalamat sa pag-alala sa kasaysayan ng mga Hudyo. So, sa Shavuot po, yung mga Hudyo po, ito po yung nag-aaral sila ng Torah at dumadalo sa mga seremonya sa sinagoga. Karaniwan din po nilang pinagdiriwang ng mga pagkain tulad ng pagkaing may gatas. So may mga rin po na nagdiriwang ng masasayang pagdiriwang at pagbibigay ng first fruits or yung unang ani bilang pasasalamat sa Diyos. So yung panglima naman po sa last, Sukkot po o Tabernacles. The Jewish Sabbath begins on Friday evening at sunset and is an important time when families gather for the Shabbat meal. So, pinagdiriwang po ito tuwing 7 araw pagkatapos ng Yom Kippur. So, ito po ay isang pagdiriwang na nagpaparangal sa paglalakbay ng mga Hudyo mula sa Egypt patungo sa Canaan, kung saan sila ay tumira sa pansamantalang kubo. Yung suka po, kung ang itsura po niya is parang mga kawayan po siya na pa-box, tapos may mga tela lang po sa gilid. So, ang kaugalian po ng mga Hudyo tuwing panahon ng Sukkot po ay nagtatayo ng pansamantalang kubo na tinatawag na suka. Tapos nagsasalo-salo sila sa loob nito bilang bahagi ng kanilang kasiyahan. So ang Sukkot po ay isang panahon ng pasasalamat para sa mga ani at sa mga biyaya mula sa Diyos. Kasama ang mga kapistahan na ito, may mga tradisyonal na pagsasayaw at mga seremonya
sa sinagoga at ng mga Hudyo ay gumagamit ng lulaw. Yung lulaw po, ito po yung isang bundle ng mga dahon ng palm, myrtle at willow. So bilang bahagi po ng kanilang pagsamba. Finding and creating meaning of life. Dr. Viktor Frankl, an Austrian neurologist and psychologist, a founder of logotherapy. Logotherapy is a psychotherapy that main belief of this is that man's primary motivational force is search for meaning, which aids individual to find personal meaning in life, whatever life situation they may be. Sabi dito, ang logotherapy ay human being are primarily motivated by a will to meaning, the desire to find purpose and meaning in life. And also logotherapy, the deepest human drive is not pleasure, power, or survival. It's the desire to find meaning in life. In other words, people need to feel that their life matters, that it has a purpose, and that they are contributing to something bigger than themselves. When this need is blocked or unfulfilled, it can lead to depression, anxiety, addiction, or a sense of emptiness. So now let's move forward for the basic concept of Frankl in psychology. So for the first one is, life has meaning under all circumstances. Second, main motivation for living is our will to find meaning in life. The third one is freedom to find meaning. Furthermore, it aims to become aware of spiritual resources, make conscious spiritual resources, and use the beyond power of human spirit and stand up against adversity. For logotherapy assumption, all psychotherapists make philosophical assumptions about the human person that can be proved with a certainty. Viktor Frankl Institute of Logotherapy state that assumption of logotherapy which include the following. Number 1. The human being as an entity consisting of body, soma, mind, psyche, and spirit nous. Ibig sabihin, according to Frankl, the body and mind are what we have, and the spirit is what we are. For the second one, life has meaning under all circumstances, even the most miserable. Assumption 2 is ultimate meaning. Even in suffering or loss or hardship, life still holds potential for meaning. Meaning is not dependent or extend condition, but on how we respond to them. For the third one, people have a will to meaning. The third assumption is seen as our main motivation for living and acting. The primary human drive is not pleasure or power, but the search for meaning in life. When people lack of meaning, they may feel empty, anxious, or depressed, called the existential vacuum. So for the fourth, fifth, and sixth logotherapy assumption, and that will be discussed by Mr. Erasga. So, ayun, itutuloy ko lang po yung in-explain ni Baroro. Sa number 4, people have freedom under all circumstances to activate the will to find meaning. We are free to activate our will to find meaning, and this can be done under any circumstances. Sabi po dito ayon kay Frankl, kahit sa pinakamahirap na kalagayan, may kalayaan ng tao or tayo na bawat isa na pumili ng ating pananaw at hanapin yung kahulugan daw. Hindi ito kayang alisin ng kahit sino man or kahit ng anumang pagsubok or kahit na anumang sakit. Halimbawa na ikaw na isang tao na kung ikaw man may sakit or kapansanan ay maaari ka pa ring maghanap ng kahulugan sa pagtulong sa iba o pagpapanatili ng pag-asa sa iyong sarili. And sa may number 5 naman, life has a demanding quality to which people must respond if decisions are to be meaningful. The meaning of the moment is more practical in daily living than the ultimate meaning. Sabi dito naman is lagi daw tayong hinahamon ng buhay sa pamamagitan ng responsibilidad at vision. Ayon kay Frankl, ang manghamong ito ay hindi para pahirapan daw tayo, kundi upang tawagin tayo at panagutin sa kahulugan. And mahalaga daw yung tinatawag na kahulugan ng sandali dahil dito ay pinapakita nito ang
ang maliit na gawa daw natin o tulad ng pagiging mabait or tapat sa trabaho o katulad sa school o pag-aalaga natin sa pamilya or kapatid man natin. And sa number 6 naman, the individual is unique, deals with one's sense of meaning, enhanced by the realization that we are irreplaceable. And sabi nga dito is irreplaceable. Pinapoint out dito ni Frankel na ang bawat tao ay hindi mapapalitan ng kahit sino man o ang kanyang misyon o goal sa buhay. Walang ibang makakapalit dito o makakagawa ng role na nakalaan para sa atin or para sa isa't isa. Realizing the uniqueness enhances our our sense of responsibility and dignity. Halimbawa, ang isang tao or isang teacher na may kakayang magbigay ng inspirasyon doon sa kanyang mga estudyante na hindi kayang gawin ng iba or makakagawa ng iba, or isang pagmamahal na magulang na hindi mapapantayan ng kahit sino man. So, pag-uusapan naman natin yung Frankel's source of meaning. Popaba 2017 discussed Viktor Frankel's work. There are 3 possible sources of the meaning of our purposeful work: courage in the face of dignity and love. Sabi dito na si Viktor Frankl, isang neurologist, psychiatrist na nakaligtas sa Holocaust survivor ay meaning nito isang tao nakaligtas noong Auschwitz concentration camp ng Nazi or yung sa World War II. And ito ginamit ni Viktor Frankl yung experience niya doon sa naranasan niya upang ipakita kung gaano kahalaga ang paghanap ng purpose sa buhay. So, next slide po. And yung number 1 na pinagbigyan source of meaning ni Frankl is yung purposeful work. To find the meaning of life starts with holding a future goal. Sabi dito, yung makabuluhang gawain daw is nagsisimula ang paghanap ng kahulugan sa pagkakaroon ng layunin o goal natin sa hinaharap or in the future. O ang trabaho o mga ginagawa natin ay hindi lamang responsibilidad kundi nagiging isang misyon natin sa buhay. Kapag may malinaw na dahilan yung mga ginagawa natin dito, and nagiging matatag daw tayo sa mga hinaharap nating challenges. Halimbawa, ikaw or ako na isang estudyante na nagsusumisikap para sa pangarap o makapagtapos. O di naman kaya, magulang na nagsasakripisyo para sa pamilya or sa kanyang anak, ito raw yung nakakahanap ng kahulugan sa kanilang pagsisika. And next naman po is yung courage in the face of difficulty. A meaningful life is a life of suffering. And dito naman, pinapoint out or binibigyang diin ni Frankl na ang pagdurusa natin or paghihirap natin ay may kahulugan kung harapin natin ito ng may tapang. Yung mga challenges natin sa buhay ay pagkakataon upang hubugin tayo at magbigay lakas ng loob sa atin. Kahit na pinakamahirap na kalagayan o sitwasyon tayo, maaari pa rin natin piliin ang ating pananaw sa sarili. And based sa experience ni Viktor Frankl sa Nazi concentration camp, ipinakita dito ni Frankl na maaaring makahanap ng kahulugan sa pagdurusa kung ito ay hinaharap ng may dignidad at pag-asa. And then yung last na source of meaning is yung love or pag-ibig. Popaba 2017 quoted Dr. Frankl's notes about his experience in the Nazi camp. For hours I stood hacking at the icy ground. The ground passed by, insulting me, and once again I commanded with my beloved. More and more I felt that she was present, that she was with me. I had feeling that I was able to touch her, able to stretch out my hand and grasp her. The feeling was very strong. She was there. Then at the very moment, a bird flew down silently and perched just in front of me on the heap of soil which I had hugged up from the ditch and looked
steadily at me. And sabi naman daw po dito ni Viktor Frankl, para kay Frankl, ang love or pag-ibig ay higit pa sa physical na presensya. Ito raw yung ang kakayahang makita ang tunay na pagkatao ng isang tao at makaramdam ng malalim na koneksyon katulad nung naramdaman niya nung nasikam siya. And kahit sa kabila nung kalupitan o kawalan ng pag-asa na na-experience niya dun sa nasikam or naranasan niya doon, dama niya yung presensya daw nung kanyang asawa, yung pag-ibig or love na nararamdaman niya, ito yung nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy or nagbigay sa kanya ng tatag na loob para magpatuloy or maghanap ng kahulugan. Kaya yung love or yung pag-ibig ay hindi lamang basta emosyon. Nang nangyari kay Viktor Frankl nung siya ay nasa Nazi camp. And ang gusto niya lang sabihin dito sa source of meaning niya is tinuturo sa atin na ang halaga ng buhay hindi lamang nakasalalay sa kaginhawaan or tagumpay, kundi sa ating kakayahang magkaroon ng layunin sa buhay, magpakatatag sa harap ng paghirap at maranasan ang kapangyarihan ng pag-ibig or yung powerful ng love katulad ng naranasan niya. Sa panahon ngayon, nananatiling mahalaga ang tatlong source of meaning niya na pinagmulan ng kahulugan na ito upang pagpatuloy natin yung paghahanap ng saysay at sa paghahanap natin ng saysay sa ating mga magiging experience pa. Yun lamang. Thank you. Once again, ito po ang group 1 sa aming presentation. Thank you so much.